Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Kumustahin natin yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi sabi, people power na. At papalitan na ni Sara. Yung dumating mga kababayan doon sa people power ni Kiko, more or less 50. Hindi po affected yung ating Pangulong Bongbong sa mga panawagan ng mga may sayad. Ito yung ating Pangulo. Bumisita na siya sa Davao Oriental Provincial Hospital matapos na magtama po yung bagyo, lindol, 7.4 na lindol sa Davao Oriental. So unang binisita ng ating Pangulo yung Davao Oriental Provincial Hospital. Makikita mo yung ating Pangulo, hindi siya nakikipag-compete kay Sara Duterte. At sabi ng mga Didis vlogger, takot daw pumunta yung ating Pangulo sa Davao. Bakit matatakot? Wala mang kasalanan sa mga taga Davao ang ating Pangulo. Kahit na sa mga Duterte, wala pong kasalanan yung ating Pangulo. Kaya hindi siya natatakot. Si Digong at si Sara ang may kasalanan sa bayan. Si Digong may kasalanan sa mga na-AG case. Si Sara may kasalanan sa mga mamamayang Filipino kasi hindi niya may paliwanag yung paggamit ng confidential funds. At si Sara ang may kasalanan sa ating Pangulo kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Wala siyang dapat ikatakot. Pumunta siya doon para magserbisyo. Bilang Pangulo, may obligasyon siyang asikasuhin yung mga nasalanta ng lindol. Yan o. Walang kinukulayan yung ating Pangulo. Kita ninyo? Sabi ni Judy Velasco Simacon, ingat, mahal na PBBM, God protect you always. Sabi ni Helen Angelotod Anib, anong ginagawa sa Davao Oriental? Naglako ng bigas na tig 20 pesos per kilo. Naniwala kasi sa propaganda ng mga DDS na yung ating Pangulo nagdibinta pa rin daw ng ng 20 pesos na kilo. Matapos na tamaan ng lindol yung Cebu. Ang utos po ng ating Pangulo, for 1 month, libre yung 20 pesos na kilo ng bigas, libre na ipamimigay. Mahilig kayo magpilipit ng kwento. Yan ang utos. At hindi lang yung libreng 20 pesos na kilong bigas. May mga bigas pang pinamigay ng libre. Hindi lang bigas, pati pera bilang ayuda. 10,000 pesos. Yung dati po, sa bawat pamilya, puro kayo panira. Si Sara Duterte yung yung dala po lugaw. Pinapirma pa. Wala kayong masabi. Noong panahon ni Lenny Lugaw, pinagtatawanan ninyo si Lenny kasi nagpapakain ng lugaw. Yun pala, Sara Lugaw din. O diba, mga kababayan, parehas pala lugaw. Pero medyo maayos-ayos si Lenny. Kasi si Lenny, kahit binubuli ni Digong, hindi nagbanta. Walang pagbabanta at hindi yun lumunok ng confidential funds na milyon-milyon. Di ba? Wala rin reklamo sa budget. Pinauna na ng ating Pangulong Bongbong yung mga cabinet officials niya. Tapos sumunod na lang siya. Marcos was joined by members of his cabinet in the province local government officials. Kaya sabi ng mga netizens, sabi ni Rod, kung hindi pupuntahan, sasabihin, pinabayaan. Sabi ni Teresita, nakakatawa mga nagko-comment dito. Hanggang ngayon, si PBBM pa rin presidente. Wala kayong magagawa. Hanggang ngit-ngit na lang kayo. Hanggang stress sila mga kababayan hanggang 2028. Kasi never po na matatanggal yung ating Pangulo. Loyal yung armed forces. Yan ang key element mga kababayan. At saka yung church. Ayaw si PBBM na matanggal. Ito yung sabi ng CBCP, Cardinal Pablo Virgilio David. Not true ako, not true revolutionary government, not true military rule, not true snap elections. Let the rule of law work. What we need is not a new election term, but long prison terms for the plunderers. Correct. Dapat habulin po yung mga plunderers at ito yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Kaya nga po, tuloy-tuloy ang pag-imbestiga ng Independent Commission on Infrastructure. Pero yung Senado nagbakasyon na.
nag-undas break na po mga kababayan. At yung attempt na palitan si Tito Sen, na preempt mga kababayan kasi session adjourned. Di ba, mga kababayan? So, lilipas ang undas, ang Senate President, si Tito Sen pa rin. At yung ating Pangulo, si BBM pa rin, mga kababayan. Hindi nagtagumpay yung mga banta ng people power. Kasi, ang pumunta lahat bangaw power. Sino ba yung maniniwala doon sa may sayan? Di ba po? Tingnan naman ninyo mga reactions sa mga tao. BBM pa rin kami. Bahala kayo kung ayaw nyo. Hanap kayo kung sinong gusto ninyo. Wala akong pakialam. Sabi ni Ricknell Biatingo. Sabi ni Tortuga, oo, napakabait ng presidente natin. Hindi, kahit nilalait na siya, pumunta pa rin siya. Kasi ang Diyos gumagabay sa kanya lagi. Marami kasi sa kanya nagpipray na laging gabayan at malinis ang puso niya. Walang dumi ang iniisip niya ang kapakanan ng mga mamamayang Filipino. Hindi pansarili lang niya. Kaya laging ginagabayan ni Lord. Salamat sa Diyos, andyan. Lagi nakatingin kay PBBM. Sabi ni Anderson Magbanwa, ang kalaban sa politika wala naisip na kasamaan para siraan ang kalaban. Nagtatrabaho naman samantala ang kanila kaalyado nag-iisip para siraan itong nagtatrabaho. That is the irony. Yung naninira, wala mang contribution po. Hindi man nagtatrabaho, namimiriwisyo pa. Sumuswildo, namimiriwisyo. Saan kanyan pulutin mga kababayan na uri ng tao? Sabi ni Leng Sabando, iwasan na lang natin mag-comment ng bad. At least pinakita niya na konsensya sa taong bayan dahil ama siya ng bansa. Just avoid negative comments please. Show him a good attitude and respect to the President of the Philippines. Thank you and God bless us. Sabi ni Feni Doria, siyempre naman, PBBM yan, hindi tulad nyo na utak talangka. Nakita ninyo? Walang pumabor dito sa mga naninira sa ating Pangulo. Walang pinipili ang ating Pangulong paglingkuran. Presidente siya ng buong Pilipinas. At kahit anong panawagan ninyo na mag-resign at pagbabanta ninyo, walang mangyayari niyan kasi wala kayong support. O ano nangyari kay Kiko Barsaga? Nilangaw mga kababayan yung people power niya. Ang sabi naman ngayon, araw-araw daw, magpi-people power siya. Pinatawag na mga kababayan ng Ethics Committee kasi finailan ni Deputy Speaker Ronaldo Puno ng ethics complaint. Dumating si Kiko Barsaga sa hearing po. Tapos na. Tinanong ng reporter kung bakit na-late siya. Ito yung sabi ni Kiko Barsaga. My hearing was already over by the time I arrived. Tanong ng reporter, but why were you late, sir? Sagot ni Barsaga, we are very busy last night. Tanong ng reporter, about sa ano? Sagot ni Barsaga, I was just playing games on my computer. Talagang dapat siguro i-expel na niya na late sa hearing, ethics complaint. Dumating tapos na. Ang rason pala kung bakit siya na late, naglaro ng computer game. Di maglaro na lang siya ng computer game. Kasi hindi pa siguro siya nagmamature. Kitang-kita naman po. Hindi pa handa. Ang problema nga, pati sa eskwelahan, kung ibalik mo sa eskwelahan, wala na sigurong tatanggap na eskwelahan kasi na-expel nga. Twice na na-expel. Anong gagawin mo dyan sa taong yan? Sabi ni Aline Fabia, this organism niya exudes the mental equilibrium of a lesser life form. You see? Ito si Congressman Puno. Pakinggan natin po yung kanyang statement. As head of the Ethics Committee, we filed this complaint because we want standards of behavior to be established in Congress, no? Like, okay ba maglagay sa website namin ng mga malalaswang litrato? Okay ba insultuhin namin yung kababaihan? Okay ba sabihin namin sa mga kabataan na pag-congressman na kayo, para yumaman kayo? Tama ba yun?
So if this is something that is acceptable behavior for a congressman, I want the ethics committee to rule on it, no? Because ako tingin ko that is definitely should be prohibited, right? Should be prohibited. Sir Kong Barsaga in an interview earlier said, first, he's not open to reconciliation also, and second, he believes he did not do anything wrong. Your reaction po? Well, we should remind him about the standards of human behavior, no? He does not believe he did anything wrong because obviously his standards are much lower than the average person. So I think maybe he should be given a lesson by the ethics committee that that kind Correct. of behavior is not desirable, it is not acceptable, especially if you are a member of the House of Representatives. Ito si Kiko Barsaga. I prefer not to settle because I want to try to have a hearing and to try to make my defense there kasi mas maganda talaga if we can all air grievances out and to talk about it. Are you for the case against for the case against you and for the case you filed against Yes. DSU, for both? Are you ready to face any sanction if ever there will be any? I mean, I'm ready for anything. I fully intend. When it all started, when I fought against Romualdez, I was fully expecting to die, but like, kung sanctions lang naman, that's much better than dying. Suspension is okay with you? Yeah, suspension, removal, imprisonment, like, those are all possible. But that's fine. But Ready daw siya sa lahat ng consequences. I-expel siya, okay. Makulong siya, okay. Pwede gawin na ninyong expel kaysa sirain yung institusyon ng Kongreso. Expel na po ninyo. Hindi yan bagay na maging congressman. Bumalik siya sa eskwelahan, kaya lang ang problema, wala na sigurong tatanggap ang eskwelahan kasi na-expel nga rin na nga din ng 2 beses daw. Pero dapat hindi yan paintulutan mga kababayan na maging member ng Congress. Nakikita naman po ninyo ang behavior. Peligroso po. So yun man lang po yung ating short video dito sa ating podcast Live with Dan TM. Atid sa inyo nitong napakagandang product na ating binibenta online. I am amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Yung mga gustong mag-try nito po, mag-message na lang po kayo sa akin. O kung hindi, sa aking anak, Chris Maravillas. So lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.